Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today ay pag-uusapan natin kung paano mag-extract ng CSV file papunta sa Excel. Ano nga ba yung CSV file? Ang CSV ay ibig sabihin, separated values. Ibig sabihin, ito ay isang text file na may mga data na pinaghihiwalay-hiwalay ng comma. Gaya nito. Kung makikita natin, yung name, tapos may comma, email, then another comma, age, so on and so forth. Ito ay isang row. Kasunod naman ay ang next row kung saan makikita natin yung name, comma, yung email, comma, age, so on and so forth. Ibig sabihin, ito ay isang CSV file. Now, once ililipat natin to dito sa Excel, dapat sa bawat comma ay iisang column. So, ibig sabihin, itong name, isang column, name, another column, age, another column, so on and so forth. And ito, isang row, another row, so on and so forth. So, yun yung gagawin natin today. Okay, simulan natin. Paano nga ba buksan yung CSV file sa loob ng Microsoft Excel? Una, pinakamadaling way ay buksan ito dito mismo sa file natin. So, like for example, dito may makikita tayong tatlong CSV file. Yan, yung type, CSV. And i-right-click lang natin and puntahan natin yung open with. Yan. May mga choices dito. Pwedeng iba yung choices sa akin dyan sa inyo. Ngayon ay hanapin mo si Excel. Once hindi mo makita si Excel dito, pwede kang magbukas dito sa choose another app and hanapin mo doon si Excel. Now, in my case, nandito sa Excel, kaya bubuksan ko siya dito. Now here, nabuksan na natin yung ating CSV sa loob ng Microsoft Excel. Kung makikita mo ay nasa ayos naman yung pagkakahiwalay ng mga data sa bawat columns natin. So, okay na tayo sa ganito. May mga CSV file or text file na madali lamang ilipat sa loob ng Microsoft Excel. However, may mga CSV file din or X file na once gagamitan mo ng right-click, open with, tapos Excel, magkakaroon ka ng problema sa loob. Like for example, dito, instead na magkakahiwalay yung bawat column natin, ay napunta lamang po siya sa column A. And hindi po yung inaasahan natin na sasabay siya dito sa ibang area. Now, ang pwede natin gawin ay pwede natin itong i-highlight, punta ka ng data, and then hanapin mo yung text to columns. Ayan. Pipindutin mo yan, and may wizard na lalabas. So, pwedeng delimited, saka fixed width. Now, yung fixed width, kapag ito yung pinili mo, and mag-next ka, hahanapin mo ngayon kung ano yung width na gusto mo sa bawat column mo. For example, gusto ko na dito yung first column, pipindutin ko lamang yan and lalabas na yung arrow. Ibig sabihin, ito na yung first column ko. Now, next, pipindot ako dito, and ito na yung pangalawang column ko. Now, the problem with this is yung, kung makikita mo yung sample natin, ay binibilang niya kung ilan lamang yung characters sa loob ng iisang column mo. For example, dito, 4, pang-5 to. So, ibig sabihin may 5 characters yung first row natin. Lahat ng nasa baba nito, 5 characters lamang yung papasok sa first column natin, which is hindi yung gusto natin. Kasi for example, dito sa atin, yung unang pangalan ay Alice Johnson. Ibig sabihin, mataas yung name niya and hindi kakasya yung 5 characters lamang. So, balik tayo. Punta tayo dito sa delimited. Now, yung delimited, ibig sabihin, yung file natin ay may certain character kung saan nagkakahiwalay-hiwalay yung bawat column natin. So, sa ating example, kung makikita natin, si name, email, age, ay hinihiwalay ng isang semicolon. So, gagamitin natin yung delimited and i-next natin. Dito ay maghahanap tayo kung anong delimiter yung ginamit niya. Minsan, yung CSV natin ang ginamit ay tab. Minsan naman, semicolon, kagaya sa atin, may iba na comma, space,
And kung may iba pang ginamit yung ibang CSV mo, pwede kang pumunta dito sa others and i-specify mo kung ano yung gamit na delimiter niya. Now, in our case, ang ginamit is semicolon. So, pansinin na kapag pinili ko yung semicolon, ayan, pag pinili ko yung semicolon, ay hinahati niya agad yung ating file depende sa kung saan nakalagay yung semicolon. Sa example natin, after ng name may semicolon, before ng email. So dito, hiniwalay niya si name at si email. Sa baba, Alice, walang semicolon, Johnson, bago pa naglagay ng semicolon. So dito, Alice Johnson sa first column, tapos hiniwalay niya si Alice kung saan nakalagay yung semicolon. So i-check nyo. Ayan. Once check na, pwede mong i-next. And then, pwede mong baguhin kung ano yung nasa column mo. For example, yung first column, naka-general. Ibig sabihin ay general yung format ng first column. Now, here, second column, naka-general din, so on and so forth. Ito yung default na format sa lahat. Now, like for example, ayaw nating isama yung email sa ilalagay natin sa Excel. So, pwede mong ilagay dito, do not import, and then hindi na niya isasama yung email pagpasok niya ng Excel. So, i-finish natin, and okay. Yan, kung mapapansin natin, ito yung first name, wala yung email in between, age, country, tsaka yung notes. The problem with this is that nawala yung ibang data dito sa notes natin. Now, okay to siya gawin sa mga CSV file. However, may chances na may mawalang data since nagkamali tayo ng pag-import. So, I don't recommend na ito yung way na gagamitin mo to put a CSV file sa loob ng Excel. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano yung recommended ko na way to put a text file or CSV file sa loob ng Excel. So, una, buksan mo yung Excel. Tapos, pumunta ka dito sa data. And then, hanapin mo yung from text dito sa get and transform data. Ayan, may from text or CSV. Pindutin mo yan and hanapin mo ngayon yung data na gusto mong ilipat. Now, sa atin dito, since nasimulan na natin yung problematic data, yan yung gagamitin natin. Import. Lalabas na ngayon itong wizard ng pag-import natin ng data. Now, take note, this is available sa mga bagong Excel. Pwedeng wala to sa Excel na copy nyo kapag matagal na po yung Excel nyo. Now, here, pwede nating i-transform yung data. Papasok tayo sa Power Query. However, sa ngayon, gagamitin muna natin yung load. And sa next na lesson, ay pag-uusapan natin yung Power Query. So, yan. I-load natin. And tapos nang ipasok sa Excel yung ating text file or CSV file. Now, take note na pagpasok natin, naka-table na siya. Ayan, may name na siya. And may bago tayong tab na query. Ayan. Ito yung pag-uusapan natin sa susunod na lesson natin, yung Power Query. No, I hope na may natutunan tayo today on how to properly import a text file sa loob ng Excel natin. So, hopefully magagamit nyo to. And subscribe na kayo kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe kasi ang susunod na lessons natin ay ito ay about sa Power Query and Pivot Table and iba pang mga advanced na mga topics na pwede natin pag-usapan regarding Microsoft Excel. So again, I hope may naitulong ako today. My name is Professor Excel. Good morning.